Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan natin ang ika-18 huling kabanata ng Dark Fairy. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa aking mga susunod na uploads. Angel, hinaplos ni Ali ang kanyang pisngi. Napatungo iyon sa pagitan ng kanyang dibdib, doon sa simbolong nakatatak sa kanyang balat. Ever so gently, he placed a kiss there, bago sinakop ang naghihintay niyang mga labi. Kailangan mo nang pumasok. Anito makalipas ang ilang sandali. Kung pagkukumparahin, ay hindi naiiba ang anatomy ng isang diwata sa isang tao. Wala ring pinag-iba ang reaksyon ng katawan nila. Kinabukasan ay maaga silang nagising. Hindi magawang makatingin ni Angel sa dalawang kasama dahil baka makahalata ang mga ito na may nagbago sa kanya. At sa tuwing mahuhuli nitong nakatingin siya ay ngumingiti ito at agad siyang namumula. Pagdating sa paanan ng bundok Cambria ay hiwalay na kami sa inyo, sabi ni Aura. She tried to focus on her present task. Nang mapasulyap siya sa matandang diwata, ay nakakunot ang noo nito. Napayuko na lamang siya. Mag-iingat kayong dalawa. Ang Temperata ay ang pinakamapanganib na lugar sa Encantasia. Salamat, Lolo. Salamat po sa paalala. Mag-iingat din po kayo. Lumapit siya at humalik sa pisngi ng matanda, pati na rin kay Raul. Nang muli siyang sumulyap kay Aura, ay matiim itong nakatitig sa kanya. Alam niyang may gumugulo sa isip nito, base na rin sa nakikitang pag-aalala sa mukha nito. She tried to read his mind, but he had blocked her out. Maaaring makapangyarihan siyang diwata, pero higit itong maraming karanasan kaysa sa kanya. Anong problema, Lolo? Tanong niya rito via mental telepathy, pero hindi ito sumagot. Nang magsimulang lumakad ang tatlo, ay sumunod na rin siya. Si Ali ay magbabang lumilipad sa ibabaw nila. Nasa tuktok ng bundok ng Cambria ang bunganga ng ilog ng Ferdini. Inabot din sila ng mahigit kalahating araw para marating yun. Sa paanan ng bundok ay nagpaalam na sina Aura at tinalunton ang kabilang daan patungo sa bayan naman ng Alura. Silang dalawa ni Ali ay kailangan pang mag-hike paakyat ng burol bago marating ang ilog. Mabato ang daan, ngunit hindi gaanong matarik. Hindi sila pwedeng lumipad dahil may mga kawal ni Endora ang umaaligid. Nakita iyon ni Ali kanina. Mas matalinong iwasan ang mga ito kaysa harapin. Nang marating ang tuktok, narinig ni Angel ang tunog na dumadaloy na tubig. Rumaragasa ang tubig sa ilog na may 10 metro ang lapad. Hindi niya alam kung gaano iyon kalalim. At sa totoo lang, ayaw na niyang alamin. Dito tayo. Sinundan nila ang direksyon ng tubig hanggang sa marating nila ang dulo ng bundok. Bumabagsak ang tubig mula sa ilog sa isang malalim na bangin. Sa ibayo ng kinakatayuan nila ay ang Temperata. Inilipad siya ni Ali patawid sa malalim na bangin. Sa gitna ng patag ay isang higanteng ipo-ipo. At sa loob niyon ay ang kulay dilaw na kristal. Paano natin mapapasok ang loob niyan? Hindi nila iyon pwedeng pasukin ng direkta. Magkakapilas-pilas ang katawan nila sa bilis at lakas ng hangin. Kailangang sabayan natin ang pag-ikot niya. Naiintindihan niya ang sinabi nito. Lumipad silang muli. Takpan mo ang mukha mo. Bahagya niya itong narinig sa gitna ng malakas na ugong na umiikot na hangin. Pinagkabilis ni Ali ang lipad hanggang sa makasabay sa ikot ng ipo-ipo. Lumapit ito gamit ang malalakas na pakpak hanggang sa makalusot sila at marating ang gitna. Mabilis niyang kinuha ang dilaw na kristal at muli ay inilipad siya ni Ali palabas. Gaya ng naunang dalawang dala, her body absorbed the power. Sa tuktok tayo ng bundok, Ali. Inabot na sila ng gabi sa gilid ng ilog. Nagpahinga sila sa isang kubling lugar. They made love again. Kahit pa kapwa nila pinipigilan ang kanilang sarili,
hindi iyon napigilan. Nakatulog siya sa bisig ni Ali na may ngiti pa sa mga labi. Inabot sila ng isang araw pa bago nila marating ang bundok Kalnas sa Encantasia. Higit silang naging maingat dahil doon nagkukuta si Endora. Sa paanan pa lamang ng bundok ay tanaw na ni Angel ang katatapos lang na tore. Halos hindi niya matanaw ang tuktok niyon. Nakatago iyon sa maiitim na ulap. Napatingala siya sa langit. Oras na lamang ang kanilang hinihintay bago bumilog ang kambal na buwan. Kailangan na nilang magmadali. Tinanguan siya ni Ali nang magsalubong ang mga mata nila. Halos hating gabi na nang marating nila ang tuktok ng bundok. Sumisirit ang matatalim na kidlat sa langit at maya-maya pa ay bumabagsak na ang malakas na ulan. Ngunit hindi sila huminto. Natagpuan ni Angel ang isang malakristal na bato na natatakpan ng makapal na baging. Sa loob niyon ay nakahimlay ang berdeng hiyas na agad nagliwanag nang haplusin niya. Ginamit ni Ali ang espada upang mawasak ang malaking bato. Ginamit ni Angel ang kapangyarihan ng apoy upang makuha niya ang hiyas sa pagkakabaon niyon sa bato. Nagliwanag ang tatlong simbolo nang sumanib sa kanya ang kapangyarihan. Angel felt re-energized again. Nawala ang lahat ng pagod niya. Pakiramdam niya ay lumulutang siya dahil sa sobrang gaan ng kanyang katawan. Bumalik na tayo, sabi ni Ali. Pinigilan niya ang lalaki ng akmang lilipad ito. Hinawakan niya ito sa dalawang palad. Close your eyes, utos niya. Angel's voice sounded strangely hypnotic. Epekto marahil iyon ng 4 na dala na nasa loob ng katawan nito. He did what was told. Ilang sandali pa ay nakadama na siya na para bang silang lumulutang. At kahit nananatiling nakapikit ang mga mata niya, nasisilaw siya sa matinding liwanag. When a floating feeling stopped, he opened his eyes and was amazed to find themselves at the altar. Athena! Tinig iyon ni Angel. Agad itong tumakbo sa isa sa mga pillars kung saan nakasandal doon ang katawan ng dalaga. Athena, anong nangyari? Gumising ka! Kumilos ang dalaga at nagmulat ng mga mata. Hinang-hina ito, base na rin sa tinig nitong malakas ng kaunti sa bulong. Natatalo na ni Endora ang pwersa ng islang ito. Hindi ko na siya kayang pigilan. Madali ka, prinsesa. Nakauunawang tumango ang dalaga. Pinisil nito ang isang palad ng engkantada bago ito tumayo at lumapit sa gitna ng altar. Nanatili si Ali na nakaalalay kay Athena habang pinapanood ang ginagawa ng prinsesa. She stood unmoving with eyes closed for a few minutes. Kumikilos ang mga labi nito na waring bumubulong ngunit wala siyang marinig. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinakagitnang bilog. Mula doon ay lumulutang ang isang malaki at transparent na kristal. At sa loob niyon ay nakahimlay ang mahiwagang espada. Unti-unting natunaw na parang yelo ang kristal. Inilahad ni Angel ang dalawang palad at mula doon ay lumabas ang 4 na dala. Pumaikot ang mga ito sa espada at isa-isang pumasok sa bilog na hiyas na nasa pinakagitna ng puluhan nito. The sword hummed to life. Nagpakawala iyon ng matingkad na liwanag na sumilaw sa kanila. Nang tamaan ng liwanag si Athena, ay nagliwanag ang katawan nito. Nagmulat ito ng mga mata at tumayo na parang hindi nila ito nadatnang nanghihina. Lumulutang ang espada sa ere. Patuloy iyon sa paghuni na parang may tinatawag. Kung tutuusin, isa lamang iyong normal na 2-bladed sword na taglay ang simbolo ng Encantasia sa puluhan. Hinihintay ka na, Ali, bulong ni Athena. Lumapit siya sa kinatatayuan ng prinsesa na naghihintay rin sa kanya. Tumango ito nang magtama ang mga mata nila. Huminga muna ng malalim bago hinawakan ang puluhan ng espada. Sa kanyang pagkamangha,
ay nagbago ang anyo niyon. Mula sa pagiging metal ay naging isang transparent na kristal iyon na sa tuwing iwawasiwas niya ay nagbabago ang kulay. The body formed a slight S-curve. Nagkaroon iyon ng ukit sa hawakan, mula sa sentro ng sword guard hanggang sa bago ang blade. Sa gitna ng guard ay naroon pa rin ang hiyas kung saan naroon ang 4 na dala. Magaan lang iyon, ngunit dama niya ang malakas na puwersa nito at hindi ito tumitigil sa paghuni. Itinaas niya ang espada. Agad nagliwanag ang simbolo ng Encantasia sa sahig na marmol. Sa kabilang bahagi, sa 4 na sulok ng Encantasia, ay sabay na lumitaw ang 4 na bolang apoy, isa sa bawat kaharian. Natigil ang mga aliping gumagawa sa tore, ang mga nagugutom na mamamayan sa mga bayan-bayan, at namangha sila na napatingala sa langit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon sila ng lakas upang muling magtipon at magingay. Sina Aura at Raul na sa kasalukuyang pabalik na Encantasia kasama ang mga rebelde ng Allura ay natanaw din ang bolang apoy. Nagkatinginan ang dalawa bago nakangiting hinarap ang mga kasama. Gising na muli ang espada. Magsipaghanda kayo. Magaganap na ang huling digmaan. Sabay-sabay na nagsigawan ang mga ito. Galit na ibinagsak ni Endora ang dulo ng setro sa sahig. Hangos siyang bumaba ng kanyang trono at lumabas ng palasyo. Ayon sa isa niyang general, ay nagkakagulo raw ang mga alipin dahil sa nakitang bola ng apoy na bigla na lang lumitaw sa kalangitan. Nagmula iyon sa isla. Anong kaguluhan ito? Magsipagbalik kayo sa trabaho nyo kung ayaw niyong maparusahan. Utos niya sa mga tao. Nang hindi magsikilos ang mga tao, ay itinaas niya ang setro at nagsimula iyong kumislap na parang kidlat. Nag-atrasa ng mga alipin. Bakas pa rin ang takot sa mukha ng mga ito. Ngunit may isang bagay na nakita niya sa mga mata ng alipin. Nakita niya ang pag-asa. Lalong nag-init ang kanyang ulo. She had already stripped them of all hope. Ano't sa paglitaw lang ng isang bolang apoy, ay agad na numbalik ang bagay na pinatay na niya. Nagtagumpay man ang prinsesa at ang kasama nitong taong ibon sa paggising sa espada, hindi pa rin nangangahulugang iyon na natalo na siya. Higit pa ring malakas ang kanyang kapangyarihan. At higit pa iyong lalakas kapag napasa kanya ang kapangyarihan ng kambal na buwan. She won't fail. Hindi mangyayari sa kanya ang nangyari kay Erasmus. Magsipagbalik na kayo! Mariing na sigaw niya. At ubiling sumunod ang mga ito. Malinaw ang pagrerebelde at pagsuway sa mga mikha. Ngayon na lamang niya muling nakita ang ganoong ekspresyon sa mga mukha ng mga tao. Hindi rin siya nakatiis. She struck one man with the scepter. He fell on the ground lifeless, with blood still oozing from his mouth. Napasinghap ang mga ito, ngunit hindi katulad ng dati. Wala na ang takot na mga tili. Ipinagpatuloy ng mga ito ang trabaho na parang isang normal na pangyayari na lang na nasaksihan. Wala nang pakialam ang mga ito kung bawian man sila ng buhay. They knew the chosen ones were coming to end her reign. At iyon ang nagbigay ng lakas loob sa mga itong harapin ang kamatayan. Kung ganoon, hindi nga magtatagal at mamamatay ang lahat. Kahit ang dalawang itinadhanang tagapagligtas, sisiguraduhin niya iyon. Orlag! Tawag niya sa kanyang general. Alertuhin mo ang buong hukbo. Anumang oras ay susugod na ang mga kalaban. Kailangan natin maging handa at pakawalan ang lahat ng aking mga alaga. Halatang nabigla ito sa huling iniutos niya. Paano po ang mga alipin? Halos tapos na rin naman ang tore. Hindi na niya kailangan ang mga taong ito. Ilang araw na ring walang pagkain ang kanyang mga alaga. Tiyak na pagpiyapiestahan ng mga ito ang mga alipin. Napangiti siya. Tipunin sila at dalhin sa bilangguan. Ang mga alaga ko na ang bahala sa kanila.
Her mind reeled with wicked thoughts. Nasasabik na siyang marinig ang kalunos-lunos na sigawan ng mga ito, habang nilalapa ang mga ito ng kanyang mga halimaw. Sa pinakadulo ng isla, natagpuan ni Angel si Ali. Nakapatong ang isang paa nito sa malaking bato. Nakasalalay sa hita ang isang braso. Nakatanaw ito sa Encantasia. She could sense the deep longing inside him. Batid niyang gustong-gusto na nitong makita ang kauri. Dahil nakatalikod sa kanya, ay malaya niyang napagmasdan ng binata. Nakasukbit sa scabbard na nasa likuran nito ang espada. His hair was held by a black band na siya mismo ang naglagay. May ilang hibla na nga lang ang nananatiling malaya sa gilid ng mukha nito at kasalukuyang nilalaro ng hangin. With his wings spread wide, he looked like a dark angel. Ali, mahinang tawag niya. Sandali lang siyang nilingon nito bago ibinalik ang pansin sa maliit na isla. Malungkot siyang napabuntong hininga. Lumapit siya sa kinatatayuan nito. Ngunit sa halip na tumingin sa tinitingnan nito, sa gawi ng Encantasia, nakatutok ang kanyang mga mata. Malapit nang magbukang liwayway, nagsisimula nang magbago ang kulay ng langit. Anong pakiramdam mo? Ngayong isang hakbang na lang at matutupad na natin ang misyon natin. Tanong niya sa binata. From the corner of her eye, she saw him glance her way. Hindi na ako makapaghintay na wakasan ang buhay ng makukulam na yun. She sighed deeply. Natatakot ka ba, prinsesa? Hindi mo kailangang sumama sa amin, Angel. Nagawa mo na ang dapat mong gawin. Hinarap niya ito. Natatakot ako, oo. Pero walang pwedeng pumigil sa akin na makipaglaban. Hindi pa tapos ang misyon ko hanggat hindi pa napapatay si Endora. Remember, ako ang prinsesa ng Encantasia. Tungkulin kong ipaglaban ang kalayaan ng kahariang ipinagbuwisan ng buhay ng mga magulang ko at ng maraming tao. Nagtiim ang bagang nito. Halatang hindi nito gustong sumama pa siya. Ngunit buo na ang kanyang pasya. She had gone this far. Ngayon pa ba siya aatras kung abot kamay na niya ang tagumpay? Besides, she playfully punched him on the shoulder. You will need all the help you can get. He snorted. She giggled. Hindi na nito napigilan ang mahinang tawa. Nanatili pa rin. Dinaman ni Angel ang isang sentido. Tinatawag na tayo ni Athena. Tumango si Ali at hinawakan ang kanyang kamay. Papasok na sila sa kakahuyan nang bigla niya itong tawagin. Hinila niya ito at walang sabi-sabing hinalikan sa mga labi. Magkasalubong ang mga kilay nito nang tingnan siya. Ano man ang mangyari, gusto ko lang malaman mo na wala akong pinagsisisihan sa mga namamagitan sa atin. Gusto ko lang malaman mo na wala akong pinagsisisihan at babaunin sa mga alaala sa pag-alis ko dito. It was a wonderful journey, Ali. At babaunin ko ang mga alaala sa pag-alis ko dito. Hinaplos lang nito ang kanyang pisngi at ngumiti. Hindi na lamang niya pinansin ang nararamdamang disappointment. Hindi siya dapat umaasang magbibigay ito ng isang pangako. He was never hers in the first place. Malakas ang kaba ng dibdib ni Angel habang inaayos ang corset belt sa ibabaw ng suot na tunic. Ito na ang hinihintay nilang oras ng pagsugod. Mula sa Encantasia ay lilipad sila patungo sa Talampas. Doon sila manggagaling pasugod sa kastilyo. Si Raul at ang kasama nitong mga rebelde ay magmumula naman sa bundok. Si Ora ay kasalukuyan pa lang na naglalakbay mula sa bayan ng Alura kasama ang isang hukbo. Malakas ang pwersa ni Endora at malamang sa hindi ay napakadami nila. But the renewed sense of hope they had awakened in the people strengthened their will to fight. Nang matapos ay dinampot niya ang espadang dating gamit ni Ali at iwinasiwas iyon sa ere. She had never struck a sword before. Handa ka na? Tinig iyon ni Ali. Isinukbit niya sa kanyang scarf ang espada.
at sumabay na rito palabas. Athena was nowhere to be found. Hindi lang niya ito hinanap dahil bigla-bigla naman itong sumusulpot kung kailangan. Hinawakan ni Ali ang kanyang baywang at sa isang tango niya ay lumipad na ito. Nasa kalagitnaan na sila ng lawa ng Encantasia nang makarinig sila ng ingay mula sa kanilang likuran. Nang lingunin nila ay namangha sila sa nakita. Isang pulutong ng mga taong ibon ang nakasunod sa kanila. They were all armed and ready to fight. Isang huni ang narinig niya at ilang sandali pa ay tumabi sa kanila ang isang puting kwago. Nagkatinginan sila ni Ali. Halatang masayang-masaya ito. Nang lumapag sila sa talampas, ay agad nag-anyong tao si Athena. Isa-isa na rin lumapag ang mga kasama nitong taong ibon. Ali! Bram! Kinamayan ni Ali ang kapwa taong ibon. Isa si Bram sa kasama noon ni Lucas na susuko sana. Pinalad itong makaligtas sa ambush. Ilan pa sa natitirang mandirigma ang nakilala niya. Handa kami makapaglaban kasama mo, Ali, hanggang sa huli. Pakiramdam niya ay puputok ang dibdib niya sa sobrang tuwa. Salamat mga kaibigan. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga kauri. Marami na silang pinagdaan ng laban. And this would be their last. Wala pa rin kasiguraduhan na lahat sila ay makaliligtas. But there were no fear this time. All he could see were brave, determined faces. Batid ng lahat na ngayon, mamamatay na sila na may kabuluhan. Hinugot niya mula sa scabbard ang espada at itinaas. Para sa Encantasia! Sigaw niya. Ginaya ni Angel at ng iba ang kanyang ginawa. Takot na nagkumpulan sa gitna ng malawak na damuhan ang mga aliping sapilitang dinala roon ng mga alagad ni Endora. Ilang sandaling tahimik lang ang paligid. Bawat isa ay nakikiramdam. Nang bigla na lang makarinig ng sari-saring ungol ang mga ito. Mula sa kadiliman, isa-isang naglabasan ang mga nilikhang halimaw ng itim na engkantada. Ni hindi magawang manakbo ng mga kawawang alipin. They were slaughtered in mere seconds. Their bodies devoured by hungry mouths and sharp teeth. Sa balkonahe ng palasyo ay nakangiti lang na pinapanood ni Endora ang nangyari. Nang mabusog ay nagkanya-kanya ng takbo sa iba't ibang sulok ng palasyo ang mga halimaw. Naghahanap na naman ng katawang masisila. Maghintay lang kayo mga kampon. Marami pang darating para sa inyong hapunan. The chilling sound of her laughter echoed inside the room. Dinampot niya ang setro mula sa patungan, saka bumaba at lumabas ng palasyo. Nakasunod sa kanya ang ilang kawal. Nang sapitin niya ang pinaka-base ng tore, ay nakarinig sila ng komosyon. Sinenyasan siya ng isang kawal. Sige na, siguraduhin niyong malilipol ninyo lahat ng mga tampalasang yan. Tiningala niya ang tore. Ni hindi niya maaninaw ang tuktok niyon. Inilabas niya ang mga pakpak at ikinampay. Dahan-dahang umangat ang mga paa niya sa lupa hanggang sa mabilis siyang lumipad pataas. Muntik nang bumaliktad ang sikmura ni Angel sa naipong dugo sa paligid at sa himay-himay na laman at parte ng katawan ng tao na nagkalat. Gawa ito ng mga halimaw ni Endora. Mag-iingat kayo mga kasama. Nakakailang hakbang pa lamang sila nang bigla silang harangin ng isang pulutong ng mga kawal. Iwanasiwas ni Ali ang espada. Gumawa iyon ng isang kalahating arko ng liwanag na agad nagpasabog sa unang hanay ng mga kalaban. Ali, si Endora! Paakyat na siya sa tore! Naramdaman niya ang aura nito. Kapwa sila napatingala. Malapit nang magbilog ang kambal na buwan. Sige na Ali, kami na ang bahala dito. Isama mo na ang prinsesa. Utos ni Athena. Tumango siya. Nilingon niya ang mga kasama. Mag-iingat kayong lahat. Binalingan siya nito at sinenyasan. Yumakap siya rito at ilang sandali pa ay nasa himpapawid na sila. Masyadong mataas ang tore
at nagbabago ang pressure ng hangin. Malakas ang mga pakpak ni Ali, ngunit kulang pa rin sila sa bilis. Gamitin mo ang espada, sigaw niya para marinig nito. Itinutok nito ang dulo ng espada pataas, para na silang hinihigop ng kung anong pwersa sa bilis nila. Narating nila kaagad ang tuktok. Nalulula siya sa taas nila. Animo sila isang maliit na islang nakalutang sa makapal na ulap. Nakita nila si Endora na inilalagay ang setro sa isang patungan. Endora! Tawag ni Ali. Dahan-dahan itong lumingon. Nakakakilabot ang ngiting nasa labi nito. Ikaw pala, Ali. Narito ka ba upang ako iligtas? Nakita niyang nagtagis ang bagang ni Ali. Huwag mo akong linlangin. Hindi ikaw si Keira. Napatingin siya kay Endora. Ito rin ba si Keira? Ninakaw mo ang katawan niya at ginamit mo sa iyong kasamaan. Naparito ako para ipaghiganti siya at ang lahat ng mga taong pinaslang mo. Humalakhak ito. Masyado mo naman yatang minamaliit ang kapangyarihan ko. Iyan bang espada mo ang pinagmamalaki mo? Nabura ang ngiti nito at napalitan ng pagtalim ng mga mata. Masdan mo ang tunay na kapangyarihan ni Endora. Napaatras sila ng ilang hakbang dahil bigla itong nagbago ng anyo. Unti-unti itong lumaki hanggang sa maging isang nakakatakot na itim na dragon. Bumuga ito ng apoy sa gawin nila. Iniharang ni Ali ang espada upang protektahan silang dalawa. Angel, makinig ka. Kailangan mong alisin ang setro sa kinalalagyan niyon bago pa man niyon mahigop ang lakas ng kambal na buwan. Ako na ang bahala kay Endora. Tumango siya. Nag-apoy ang pakpak nito nang lumipad. Mabilis niyang tinungo ang kinatitirikan ng setro. Nakita siya ng evil enchantress. Nagpatuloy siya kahit alam niyang susugurin siya nito. Sinaksak ni Ali ang dragon sa likod, sanhi upang ang binata ang harapin nito. Sandali siyang natigilan. Parang isang maliit na ibon lang kung ikukumpara si Ali kay Endora. Ngunit nakikita niya kung gaano ito makipaglaban. Tinakbo na niya ang setro. Nakatirik iyon sa isang itim na bato. Hinawakan niya ang puluhan niyon. Napahiyaw siya dahil mistulang asido iyon na sumunog sa kanyang palad. But she did not let go. She tapped into her powers. Tiniis niya ang sakit. Sa gilid ng mga mata ni Ali ay nakita niyang nahihirapan at nasasaktan si Angel. Lalong nag-ikting ang pagnanais niyang tapusin na ang laban nila ng halimaw. If only he could see a weak spot. Naningkit ang mga mata niya. Noon niya napansin ang pagkislap ng isang liwanag sa may bandang dibdib ng dragon. Iyon marahil ang puso nito. Tapos ka na ngayon. Malaki ito ngunit higit siyang mabilis. Nagawa niyang iwasan ang pagbuga nito ng apoy kahit ang paglagitik ng matulis nitong buntot. Iniumang niya ang espada sa parteng iyon ng katawan nito. The beast shrieked and quickly fell to the ground. Mabilis itong bumalik sa anyo ni Keira. Ali! Umiiyak nitong tawag. Sapo nito ang kaliwang dibdib. Tulungan mo ko. Nahihirapan ako. Nakita ni Angel ang pagkalito sa mukha ng binata. Sumigaw siya, ngunit parang hindi siya nito narinig. Nakatulala ito. Hindi mo na ba ako mahal, Ali? Ako si Keira. Hindi! Ikaw si Endora. Umiling ito. Wala na siya. Ako na ito, mahal ko. Kinabahan si Angel nang makitang binitawan ng lalaki ang espada at mabilis na lumapit sa dalaga. Ali! Hindi siya nagkamali. Tumusok sa katawan nito ang matulis na buntot ni Endora. Kasabay ng pagbagsak ng katawan ng binata sa lupa ay ang pagbaba ng liwanag mula sa langit patama sa setro. Sa sobrang lakas ng enerhiya ay humagis ang katawan niya ng ilang metro mula roon. Narinig nila ang matinis na halakhak ni Endora. Kahit nakalugmok pa ito sa lupa. Sinabi ko na nga bang mabibigo kayo? Mga hangal!
The ground shook wildly. Umugong ang setro ni Erasmus. Mabilis nitong hinigop ang enerhiya ng kambal na buwan. Kahit nanghihina at nahihilo, ay pinilit ni Angel na bumangon. Nakita niyang nakatayo na rin si Ali at hawak na muli ang espada. Tumutulo ang dugo mula sa katawan nito. Mabuway ang tindig nila dahil sa malakas na paglindol. Nahirapan itong itaas ang espada. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Ipinahiram niya rito ang natitira niyang lakas. Sabay nilang itinutok ang dulo ng espada sa hiyas na nasa setro. Itinulak nila ang espada upang mabasag ang hiyas. Ngunit natatalo ang lakas nila. Lumalaban ang setro. Nagbuga iyon ng malakas na hanging tumutulak sa kanilang palayo. Tinatawag ko ang kapangyarihan ng mga dala. Tulungan niyo kaming wakasan ang kadiliman. Sigaw ni Ali sa determinadong tinig. Something changed within the sword. Umilaw ang hiyas na nasa gitna niyon. Dumaloy na parang agos ng tubig ang kapangyarihan ng 4 na elemento. Gamit ang pinagsama nilang lakas, ay muli nilang itinulak ang espada. Lumikha ng isang matinding liwanag nang sa wakas ay mapenetrate nila ang hiyas ng setro. Kasabay ng pagkabasag niyon sa 1,000 piraso ay ang pagtigil ng daloy ng enerhiya mula sa mga buwan. Hindi! Napalingon sila kay Endora. Nagliliyab na ang katawan nito. Panay ang sigaw at daing nito hanggang sa unti-unting naging abo ang katawan nito. Umihip ang malakas na hangin at sa harap nila ay tinangay itong parang alikabok lang. Tumigil ang paggalaw ng lupa at namayani ang katahimikan. Sa ibaba, ang mga halimaw, kahit ang mga kawal na nilalabanan ng pwersa ng mga rebelde ay naging aboring lahat at nilipad ng hangin. Naglaho ang makakapal na ulap sa kalangitan at sa unang pagkakataon, makalipas ang 2 dekada, nasilayan ng buong Encantasia ang liwanag ng kambal na buwan at ng mga bituin. Nagtagumpay tayo, sabi ni Aura. Ali, nagpapanik na si Angel dahil maraming dugo na ang nawala rito. Sa dibdib ito tinamaan ni Endora. Naririnig niya ang mahinang pagtibok ng puso nito. Please, huwag kang mamamatay. Ngunit bahagya na itong humihinga. Itinaas nito ang isang dugoang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Lalong lumakas ang kanyang hagulhol. Wala itong sinabi. He just smiled and closed his eyes. Hindi! He can't be dead. Kaya ko siyang pagalingin. Para na siyang nawala sa ulirat. Itinapat niya ang 2 palad sa sugat nito. But nothing happened. Wala siyang naramdamang init sa kanyang palad. Nanghihinang napasubsob siya sa walang buhay nitong katawan. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa pag-iyak. Bakit ka nagnanangis, mahal na prinsesa? Ang tinig na gumulantang sa kanya ay hindi niya kilala. Nang iangat niya ang ulo, ay wala na sila sa tore. Sa halip ay nasa puting silid. Katulad noong nakamulatan niya nang dumating siya sa Encantasia. Ngunit hindi si Athena ang nakaharap niya. Geia? Bulong niya. Ngumiti ang White Enchantress. Tulungan mo ako. Buhayin mo si Ali. Sinulyapan nito ang katawan ng binata. Bumaling ito sa kanya. Bakit gusto mo siyang mabuhay, prinsesa? Dahil napahigbi siya. Matagal na niyang inamin sa sarili ang damdamin niya sa binata. Dahil mahal ko siya. Walang gatol niyang sagot. Ngunit batid mong hindi ka na niya mahal. Kahit mabuhay siya, hindi siya mapapasayo. Masasaktan ka lang. Kahit pa, mas gugustuhin kong makita na maligaya siya sa piling ng iba kaysa ganyan. Tinapunan niya muli ng sulyap ang katawan nito. Mahal ko siya, pero wala akong intensyong angkinin siya. Napangiti ang sorceress. Dakila ang iyong pag-ibig, prinsesa. Ibinuka nito ang isang palad at mula roon ay lumabas ang isang orb.
Narito ang buhay ni Ali. Maaari mo tong ibalik sa kanyang katawan. Ngunit may kapalit ang gagawin mo. Kailangan mong gamitin ang lahat ng kapangyarihan mo. Kapag ginawa mo yun, isa ka na lamang ordinaryong mortal at hindi isang sedol. Magagawa mo bang isuko ang kapangyarihang taglay mo? Opo, walang gatong niyang sagot. Kung ganoon, nakangiting inabot nito sa kanya ang orb. Itinapat niya ito sa dibdib ng binata. Pumikit siya at tinipon sa kanyang mga palad ang lahat ng kapangyarihang nasa katawan niya. Gamit ang puwersang iyon, ay unti-unti niyang itinutulak ang orb pabalik sa katawan nito. Nang magawa niya iyon, ay nagliwanag ang buong katawan ni Ali. Ngunit bago pa man niya nakita ang resulta, ay nawalan na siya ng malay at bumagsak sa ibabaw nito. Gabi, pauwi na siya ng bahay, sakay ng kanyang kotse. 3 buwan mula nang makabalik siya sa mundo ng mga tao. Walang araw na hindi siya nananabik sa Encantasia. Ngunit kailangan niyang panindigan ng desisyon. Kailangan niyang lumayo upang makalimutan niya si Ali. Katulad ng sinabi ng Gaia, muli itong nabuhay at siya naman ay tuluyan nang nawalan ng kapangyarihan. Naglaho na ang tatak sa kanya. Nalulungkot siya sa tuwing naiisip ang binata. Pero noon pa man ay sinabi na sa kanya ng Gaia na hindi magiging kanya si Ali. At bago pa iyon, batid na niyang wala siyang puwang sa puso nito. Kung masaya na ito sa kung sino man ang ipinalit nito sa dating nobya, dapat lang na maging masaya na din siya. Isa pa, maayos na ang Encantasia. Bumalik na sa dati ang lahat. Ang kaharian ay ipinasa niya kay Raul at Corina. Ngunit maliban doon, masaya nang namumuhay ang lahat sa iniwan niyang mundo. Hay, malalim pa rin ang iniisip niya nang bigla na lang may humarang sa kanyang daraanan. Natapakan niya agad ang preno, ngunit naramdaman pa rin niyang tinamaan niya ang lalaki. Oh my God! Nakabulagta ito sa kalsada. Angel suddenly felt like it was deja vu. Ganito rin niya unang nakilala si Ali. Ipinilig niya ang ulo. Nag-i-imagine lang siya. Mister, okay lang po ba kayo? Don't move. Baka may head injury ka. Umungol ito. Hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito. Pero matangkad itong lalaki. Hanggang ngayon, reckless driver ka pa rin, prinsesa. Natigalgal siya. Ali? Napatayo siya at biglang napaatras. Bumangon ang lalaki. Si Ali nga. Nanlaki ang mga mata niya. Umiksi kasi ang buhok nito at nakadamit na ito ngayon na katulad ng mga tao. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba? Sa bahay mo na lang tayo mag-usap. I love you, Angel. Marahil ay minahal na kita bago pa man tayo bumalik noon sa Encantasia. Lamang ay hindi ko pa yung matanggap noon. Pero sa bawat araw na nakasama kita, pakiramdam ko, hindi ko nakakayaning manatiling buhay nang wala ka sa tabi ko. Ikaw ang buhay ko, prinsesa. Bumalong ang kanyang mga luha. Hindi kaya isang magandang panaginip lang iyon? Kurutin mo nga ako? Ha? Nagtatakang tanong nito. Gusto kong makasiguradong hindi isang panaginip ang lahat ng to. Nakaunawa ang binata. Ngunit sa halip na kurutin siya, ay bigla na lang nitong hinalikan ang kanyang mga labi. This isn't a dream, princess. I love you. Nakangiting hinawakan niya ang mukha nito. She kissed him passionately as she moved with him. Oo nga, hindi ito isang panaginip. I love you too, Ali. Sasama ka ba pabalik sa akin sa Encantasia? Tinitigan niya ito nang may pagsuyo. Kahit saan, Ali. Kahit saan. He kissed her once again. At dito na po nagtatapos ang kwento ng Dark Fairy Season 3. Maraming salamat po sa lahat ng suporta, sa mga comments, likes, at new subscribers. Sana ay samahan niyo po akong muli sa aking mga susunod na kwento.
Love, My Views TV.